Hindi ko talaga makita ang direksyon. ₱15 pahilaga sa silangan. Sa pagitan ng dalawang batong bahura, may 30 metrong daanan ng tubig. Paano mo nalaman? Magkaiba ang tunog ng alon sa bahura at sa dagat. Magkaiba ang balik ng alingawngaw. Ngayong taon, ang netong kita, 19,800,000. Bunso, 800,000 ang parte mo. Akin ang bangka. Ako ang sasagot sa gasolina. Ako ang kumuha ng mga manggagawa. Ikaw naman. Magmaneho ka lang ng bangka at maghagis ng lambat. Wala namang gaanong teknikal na trabaho. 800,000. Hindi maliit na halaga iyon. Hoy, ayaw mo pa rin. Jiang Yu, bakit ka napadpad dito? Ibebenta mo ba ang bangkang ito? Linawin muna natin. Kapag may nangyari, huwag mo akong sisihin. Gumawa tayo ng kontrata. Pwede na ito. Gumasto si Jiang Yu ng 800,000 para bilhin ang tambak na bakal na kalat ni Mang Wang. Binigyan siya ng kuya niya ng 800,000 pabuya. Sa halip na mag-ipon para makapag-asawa, ibinuhos niya lahat sa sirang bangka. Sino ba ang papayag magpakasal sa kanya, sa laki ng tenga niyang iyan? Anong babae ang magkakagusto sa kanya? Bunso, kinakalikot mo pa rin ba ang tambak na bakal na iyan? Umuwi ka mamayang bisperas ng bagong taon para sabay tayong kumain. Oh, nag-abala ka pang umuwi. Bakit ka nakatayo lang dyan, tanga ka ba? Hindi ka pa magbubuhos ng alak. Wala nang laman ang baso ng tatay mo. Ikaw naman, tatay. Hindi ako pwedeng uminom ng ako lang. Sino ang nagsabing hindi ka pwedeng uminom? Maganda ang ipinakita ng bunso habang nagtatrabaho siya sa akin ngayong taon. Ang netong kita ay 19,800,000. Binigyan ko ng buo ang bunso ng 800,000. 800,000. Hindi maliit na halaga iyon. May isang taong parang hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Akin ang bangka, kuya. Nagmamaneho lang ako ng bangka at naghahagis ng lambat. Wala namang gaanong teknikal na trabaho. Hindi maliit ang 800,000. Kung ganoon, bakit mo binili ang sirang bangka ni Mang Wang? Huwag mong sabihing balak mong mag-isa. Pangarap ko ang bangkang iyon noong bata pa ako. 800,000 iyon. Mas mabuti nang gamitin kaysa nakatingga. Waldas ka talaga. 800,000 pa lang. Kahit 3 milyon pa, walang babaeng magpapakasal sa kanya. Tingnan mo nga ang tenga niya. Tito, tingnan nga namin ang tenga mong parang sa hayop. Ha 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 ha. Salamat, kuya. Ha 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 ha, hehehe. Nanay, bakit hindi pa bumabalik si Tito Jayang para kumain ng dumpling? Natutulog na si Duo-Duo.
Pwede na ito. Ilang araw ka na yatang hindi nakakakain ng mainit na pagkain. Etsu, bakit ka na parito? Sabi ni Duo-Duo, puro instant noodles ang kinakain ni Tito Jayang. Nagmamatigas siyang ipadala ko rito ang pagkain. Nasaan si Duo-Duo? Pumasok na siya. Bago siya umalis, bilin niya sa akin. Na kung may matira, painitin mo at kainin mamayang gabi. Magkano ang ginastos mo sa bangkang ito? 8 na paksa na ang nasa loob. Kung ganyan, wala ka nang naipon kahit kaunti ngayon. May bangka na, sapat na. Lalabas na sa dagat sa ika-5. Kunin mo. Bumili ng kagamitan at gasolina. Hindi pwede yan, Ate Sue. Hintayin mong makahuli ka ng isda. Isauli mo sa akin. Hinihintay ko pang ang bigyan mo ako ng bahagi sa pulang isda. Mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Nandito na. Huang Yu. Huang Yu. Nagbuo na ang kawan ng isda. Mga 200 metro sa timog silangan. Ngayon, alam mo na kung alin iyon. Tatlong araw na. Ganitong kaliit lang. Mali iyan. Ang mga lugar na iyan. Noon may isda pa rito. Boss, kaunti na lang ang gasolina. Kapag sumadsad pa tayo, baka hindi tayo makabalik sa daungan. Ganitong kaliit na huli. Bakit mo gustong bumalik sa daungan? Umuwi muna tayo sa daungan. Magpakarga ng gasolina. Magdagdag ng supply. Sa trip na ito, wala tayong dala ni isang panimbang upo pa. Hindi aabot sa ilalim ang lambat. Kuya Jiango, ilang kilo ang nahuli mo? Masama ang panahon. Hindi ba iyan ang sirang bangka ni Old Wang? May tumutulong ba sa pag-ahon ng isda? 500 bawat isa. 2 oras. Hanggang 5 tao lang. Ligaw na malaking dilaw na isda yan. Nasa higit 1,000 gin na. Walang gagalaw. Laoli. Dali, magdala ng refrigerated truck para sa loading. Pinakamataas na uri ng ligaw na malaking dilaw na isda. Mahigit 3 gin ang karaniwan. Paano mo nahuli ang isdang iyan? Gumamit ng lambat. Ang basket na ito ay 76 na gin. Ang basket na ito ay 82. Ang isang tubong ito ay 4 na gin at 2 liang. Sa isang bodega pa lang, mahigit 1,000 gin na agad. 301. 300,000. Ikaw lang mag-isa. Isang bangka. 3 araw. Sa bangka ng kuya mo. Bakit parang hindi kita nakitang ganito katibay? Nakakain ka na ba? Tinanong ko si Lao Chen. Ang bodega niya, puro ligaw na malaking dilaw na isda. Higit 1,000 gin.
Isang tao lang. 3 araw sa sirang bangka. Nahilo na raw siya. Tay, noong nakaraang taon, paano niya ba talaga nahuli iyon sa bangka? Yung fish finder mo sa bangka. Magkano? 12,000. Gumamit ba si Jiang Yu ng fish finder sa pangingisda? Noong nakaraang taon, sinabi mong madali siyang mangisda. Pagdating sa lugar, isang hagis lang ng lambat, akyat agad ang isda. Hindi mo ba siya tinanong kung paano niya pinipili ang lugar? Ikaw rin, hindi mo rin tinanong. Hindi pala simple ang kapatid mo. Ano nang gagawin natin ngayon? Bumili ng isda. Pumunta ka sa Jiang Yu para bumili. Hindi ako pupunta. Hindi ikaw ang pinapapunta. Ako ang pupunta. Jiang Yu. Sa panig ng kuya mo, minamadali na siya ng mga kliyente. Pwede bang magtabi ka ng 200 kati? Para pangtawid ng kuya mo. Noong nakaraang taon, kumita kayo ng 1,980,000. 80,000 lang ang ibinigay sa akin. Bakit binabalik mo na naman iyan? 3 beses lang pumalaot ang kuya ko. Sabi niya, taga-andar lang ako ng bangka at tagahagis ng lambat. Walang husay o teknik na kailangan. Gaano karami ang nahuli ninyo sa biyaheng ito? Bawat salitang sinabi ninyo noong bisperas ng bagong taon. Nandito lahat. Ang isdang ito, nahuli ng sarili kong bangka. Akin ang bangka. Ako ang gumastos sa lambat at krudo. Pinag-iiwan mo ako ng 200 kati para kay Jiang Tao. Sa anong dahilan? Ha ha ha. Sino ang tumatawa? Usaping pamilya namin ito. Noong araw ng hatian ng kita noong nakaraang taon. Sabi ni Jiang Tao, ibang tao lang ako. Noong bisperas ng bagong taon, sinabi ninyo na malaking awa na sa akin ang 80,000. Ngayon sinasabi mong pamilya tayo. Kailan ba ninyo ako itinuring na kapamilya? Sige, matigas ka talaga. Mang Ziu, Jiang Yu. Kailangan mo pa ba ng tao sa bangka mo? 3 taon akong nagtrabaho sa Jiang Yu. Buwan-buwan ang sahod. Lagi itong inaantala ni Jiang Tao ng 10 hanggang 15 araw. Noong bonus sa dulo ng taon, sabi niya mahina raw ang kita. Kaya tig 2,000 lang ang ibinigay. Kinabukasan, bumili siya ng bagong kotse. Iyong mga nagbuhat lang ng isda, binigyan mo ng 500. 2 oras lang iyon. Ako na. Hindi kailangan ng 500. Presyong palengke lang, sapat na. Mang Ziu, umuwi muna kayo. Papalaot muna ako ng 2 biyahe. Pagdating ng panahon, kung gusto ninyo pa ring sumama. Subukan ninyo. Salita mo iyan, ha? Salita ko iyan. Tinanong ko si Mang Chen. Gusto niyang magtaas ng 30%. Di magtaas. Hindi naman tayo walang pera. Ano ba ang alam mo? Kapag tumaas ng 30%, malulugi tayo ng 200,000. Di huwag bumili. Tayo mismo ang manghuli. Paano tayo manghuli? Umalis na si tatay. Umalis na rin si Mang Zhu. Ano ang sinabi ko sa iyo noong nakaraang taon? Sabi ko, tratuhin mo ng mas mabuti si Jiang Yu. Sabi mo, tagahagis lang siya ng lambat. Hindi raw niya kayang baligtarin ang mundo. Ngayon, bumaligtad na ang mundo. Iisa na lang ang daan. Bukas, papalaot ulit ako. Nababaliw ka na ba? Sabi sa ulat ng panahon, may alon at hangin pa sa labas. Mas malaki ang alon, mas mahal ang isda. Kung gusto mong mamatay, ikaw na lang ang pumunta. Hindi ko sinabing isasama ko siya. Huwag mong idamay si tatay. Sasama ako sa iyo. Tatay. Sa biyaheng ito, kailangan kong sumama. Ano ang tinitingala mo riyan? Tumulong ka. Hindi ba sabi mo, mas malaki ang alon, mas mahal ang isda? Bakit hindi ikaw mismo ang manghuli? Kung mamatay ka sa dagat, tandaan mong ilagay ang pangalan ko sa siguro. Isuot mo. Madulas sa kubyerta. Umalis na. May kung ano sa ilalim. Mahirap sabihin. Napakahina ng resolusyon na ito. Ihulog ang lambat. Hanggang dito na lang. Huwag kang mag-atubili.
Ihagis mo na. Nasa loob ng fishing hold. Nagdidilim na, Tay. Umuwi na tayo. Bumalik ka na ngayon. Ano ang ipapasa mo? Tay, ayos lang, medyo hilo lang. Tay, huwag kang tumigil. Maghanap ka pa ng isda. Anong hanap-hanap pa? Bumalik na tayo sa daungan. Patay ka na, sino ang maglilibing sa akin? Tay, wala na ang makina. May pasok na rin ang tubig sa ilalim ng bangka. Tumatagas papasok sa hiwa ng katawan ng bangka. Aangkla mo na. Ano nang gagawin natin? Jiang Yu. Nabalitaan ko lang. Lumabas daw sa dagat kayo ng tatay mo ng hating gabi. Walang pumigil sa kanila. Pinigilan ko. Sabi ni Jiang Tao. Mas malakas ang unos, mas mahal ang huli. Sa impyerno na. Huwag ka nang mag-aksaya ng kuryente. Hindi maabot ng tawag ang layo na ito mula sa base. Ano ngayon ang gagawin? Maghintay ka na lang mamatay. Maghintay hanggang lumiwanag. Pag lumiwanag, hihina rin ang hangin. Ang lifeboat sa gilid ng barko. Walang hangin. Nasa kumpuni noong nakaraang taon. Sabi ni Jiang Yu na palitan na raw iyon. Hindi ko inaprubahan. Humingi ka ng saklolo. Barkong Jiang Yu. Nasa bandang parola, mga 12 milya sa Hilagang Silangan. Hilagang Silangan, 35 degree. Mga 5 milya. Nasaan ang lifeboat? Isuot mo na. Unahin nating iahon ang tatay mo. Jiang Yu. Lumulubog ang barko. Pwede nating gamitin ang bangka mo. 5%. Sige, kahit 6%. Akala mo ba, hating gabi akong lalabas sa dagat? Sasalubungin ang bagyo para lang maglayag ng 12 milya. Para lang makipag-partner sa iyo. Kung gayon, dahil may tao sa dagat. Kahit hindi ka dugo, hindi ko sila pababayaan. Pupunta rin ako. Pero akin ang bangkang ito. Mula ngayon, hanggang mamatay ako. Hindi na ako sasama sa inyo sa dagat. Narinig niyo ba? Tiyuhin Jiang. Ang mga kabibe naman. Sa inyo na. Wala ring huli sa panig ni Lao Chen. Umalis na ang mga tao sa paligid ng pantalan. Kakadaan lang ng bagyo. Puro malalaking isda ang huli. Kailangang maipasa ang order ng customer bago mag-Biyernes sa susunod na linggo. Naipatala na sa hukuman ang demanda. 860,000 danyos. Ibinenta ang kotse. 28,000. Umuwi na si Liu Meijuan kasama ang bata sa bahay ng kanyang ina. Sinabi niya na isulat sa pangalan niya ang bahay. Huwag mo akong gagalawin. Pumunta ka na ba at nakapagpakiusap kay Jiang Yu? Pumunta na. Hindi nakasakay sa barko niya. Tumambay muna sa pantalan. Tatay, noong nakaraang taon, nagkamali ba ako? Nagkamali pero huli na. Tingnan mo rito. Ang pinili mong pwesto kahapon. Ang pinili mong pwesto kahapon. Ang temperatura ng tubig at dami ng natutunaw na oksiheno.
Eksaktong-sakto iyan sa pinakakomportableng hanay para sa dilis. Hindi iyan swerte lang. Batay sa ano mo ito pinili. Iba't ibang temperatura ng tubig. Magkaiba ang bilis ng paglalakbay ng tunog. Magkaiba ang balik ng tunog sa mainit na patong at malamig na patong ng tubig. Gusto mo bang isulat ko ang buong proseso bilang record? Habang nangingisda ako, inoobserbahan ko at itinatala. Ayusin mo bilang sistematikong ulat ng pagsusuri sa yaman. Ano ng silbi? Ang yamang pangisdaan sa bahaging dagat na ito ay patuloy na humihina. Paano kung may paraan? Para matukoy ng eksakto ang mga pangkat ng isda. At matukoy ang laki at uri. Makakahuli lang ng dapat hulihin. At pakakawalan ang dapat pakawalan. Hindi ako siyentipiko. Hindi mo kailangang maging siyentipiko. Kailangan mo lang gawin ang ginagawa mo na. Ako na ang gagawa ng pagsusuri mula roon. Nandito na ang kuya mo para hanapin ka. Dumating na ang hatol ng hukuman. 86,000. Nabenta na ang sasakyan. Hindi pa rin sapat. Umalis na si Liu Media. Hindi ako narito para hingin sa iyo iyan. Nandito ako para sabihin sa iyo. Na ospital si tatay. Puso. Sabi ng doktor, kailangan ng operasyon. Saang ospital? Sa unang ospital ng lungsod. Bakit hindi mo puntahan at tingnan siya? Gaano pa kalayo ang biyahe nito? 20 milya sa labas ng dagat. Bahagi ng paglubog ng barko. Maraming malalakas na alon sa bahaging dagat na iyon. Kaya pati mga matandang mangingisda, hindi na nangangahas pumunta. Kaya marami ang isda. Ngayong araw, bababa ako roon. Hindi laruan ang malalakas na alon. Hindi rin basta nabili ang lisensya ko sa pagsisid. Sa ilalim may malaking huli. Napakalaki. 100 gin pataas. Baka batong tagpi. Nakatago sa loob ng lumubog na barko. 100 gin na batong tagpi. Kailangang dragon na iyon. Tingnan ko. 5 taon na akong nag-aaral ng mga korales at bahurang isda. Ang dragon na iyon ang pinakaangkop sa mga batong tagpi. ₱150 gin. Babae. Buong mga kaliskis. Buhay. Alam mo ba kung gaano kasalita ang mga buhay na dragon? Ngayong buwan, 3 pantalan na sa baybayin ang naitanong niya. Wala ni isang buhay na nakita. Hindi ba pwedeng huwag saktan ito? Ang ganitong laki ng dragon na iyon ay pangunahing individual sa pagpaparami ng pangkat. Hulihin mo ito. Ang pangkat ng dragon na iyon sa bahaging dagat ng paglubog ng barko. Baka 10 taon pa bago muling makabawi. Huwag hulihin. Pero sinasakop nito ang silid ng barkong lumubog. Ang mga isdang bato sa loob. Lahat ay pinalayas nito. Patungong silangan, 100 metro. May maliit na bilang ng batong tagpi. Kasya nang punuin ang kalahati ng isang tangke ng isda. Hindi ito para sa iyo. 150 gin na buntot ng dragon. Kapag nahuli, aabot lang sa 200,000 ang bentahan. Itago mo iyan, sa susunod na taon mas marami pang maliliit na batik ang magkakaroon yan. Malinaw sa akin ang pagkakasukat ng utang na ito. Mang Chen, may gusto lang sana akong itanong sa iyo. Pangunahing ospital ng lungsod. May kakilala ka ba? Meron. Ang pinsan ko ang head nurse doon. Ano iyon? 15,000. Tulungan mo akong ipasok ito sa bayad sa pagpapa-ospital ni Jiang Jiangwo. Ang code ay 68. Huwag mong sabihing ako ang sigurado. Pupuntahan mo ba siya? Hindi na. Pakiabot ng mensahe para sa akin. Nabayaran na ang bayad sa operasyon. Kung ayaw mong gumastos, pwede nang isauli. Ikaw na ang bahala kung gagawin mo o hindi. Basta ang operasyon ng puso mo, tuloy iyan.
Basta ang operasyon ng puso mo, gamit na bili 2023.00. Ang operasyon ng puso mo. Klasikong distrito datos ng puso 20,225.10,15,000. 15,10,225.10 223.0% ang nabayaran 20,225.10. Sino ang nagbayad? Hindi niya iniwan ang pangalan. Pero sinuri namin ang impormasyon ng bayad. Ang pangalan ay Jiang Yu. Ano ang sinabi niya? Sinabi niyang nabayaran na ang bayad sa operasyon. Kung ayaw, pwedeng isauli ang pera. Gawin mo man o hindi, nasa iyo na. Ang batang iyon. Sinabi niyang hindi na kailangang bayaran. Sa bahagi ng lalim na dumaraan sa hilagang 3 dagat. 50 metro ang lalim, Kanglan. Sa ilalim ay bahura ng korales. Noong nakaraang buwan, habang dumaraan ako, may narinig akong tunog. Anong tunog? Perlas na kabibe. Tunog ng pagbubukas at pagsasara. Hindi kalakihan, pero napakasiksik. Natural na kumpol ng perlas na kabibe. Wala sa record ng bahaging ito ng dagat ang ganoon. Ngayon, meron na. Bumaba kayo at tingnan. Sandali. Tingnan mo roon. Natural na perlas na kabibe. Sa sukat at kinang na ito. Sa merkado, mga 2 hanggang 3,000 ang presyo. Pero hindi mo pwedeng ibenta. Para sa paksa ko. Ito ay datos na walang kapantay. Itabi mo. Makakahanap ang tenga ko ng isda. Pero hindi marunong magsulat ng papel. Ang sinasabi mong tumpak na pangingisda. Pagsusuri ng mga yaman. Kailangan ng papel akademiko. Ang babaeng ito. Ang sakay ng husto sa bangka naming kapitan. Ito si Kapitan Jiang ng Bureau of City Marine Fisheries. Narinig ko ang tungkol sa kalidad ng huli mo. Kaya ako personal na pumunta. Kapitan Jiang, kasalukuyan kaming gumagawa ng pilotong pamantayan para sa malapitang pangingisda. Ang survival rate ng isdang pompano mo, ang survival rate ng isdang Kanglan mo, ay umabot sa pamantayan ng pilotong proyekto. Kung interesado ka, pwede kang mag-apply ng espesyal na subsidya. Mga 800,000 kada taon. Ano ang mga kondisyon? Anong kondisyon? Makipagtulungan sa pagsubaybay sa mga yaman ng pangingisda. Tuwing lalayag, itala ang dami ng huli at ang survival rate ng mga uri. Hindi kasama rito ang teknik mo sa pangingisda. Hepe Zhang, ako ngayon ang nasa Kanglan. Nakatakdang tauhan sa bangka para sa pananaliksik. Nasa proseso na ang pagsubaybay sa mga yaman. Maibabahagi sa tanggapan ang datos. Mas maganda pa nga. Sa susunod na buwan may isa sa lungsod. Pulong sa palitan ng karanasan sa teknolohiya sa pangingisda. Kung gusto ni Kapitan Jiang na magsalita, pwede siyang pumunta roon. Kami ang aayos. Gusto niya. Susunod, anyayahan natin si Kapitan Jiang mula sa Kanglan. Ibahagi ang karanasan sa tumpak na paghanap ng pangingisdaan. Mula pagkabata, naririnig ko na ang mga tunog sa ilalim ng tubig. Mga kumpol ng isda, alinggaw ng bahura sa dilim. Pagbabago ng temperatura ng tubig. Umaakyat ang mga tunog na ito sa pamamagitan ng katawan ng bangka. Kaya ko silang matukoy ng tenga ko. Noong 1 taon, 50 ulit akong naglayag sa bangka ng kuya ko. Nagtala ako ng data mula sa 137 pangingisdahan. Mga koordinado, temperatura ng tubig at datos ng huli. Walang panghuli ng isda. Walang panghuli ng isda 1.67. Ang sandigan lang ay ang tengang ito. Hindi lang ito teknikal na pagbasag sa luma.
Isa rin itong malaking talon sa husay ng buong industriya. Ang unang hangarin ng aming pananaliksik ay para maging mas ligtas ang bawat paglalayag. Kapitan, ikaw sa salitang iyan. Mas malinaw pa sa mga naka-Amerikana. Kalahati ng matatandang mandaragat dito. Ang dami mong kayang sabihin. Ibigay mo sa akin ang contact details mo. Ang Kanglan pwedeng gawing pansubok na flagship. Buong suporta ang ibibigay. 200,000 kada taon. Walang problema sa akin dito. CJ, ang sabi mo kanina, mula pagkabata, tinatawag kang halimaw. Nasanay ka na, hindi mo na kailangan iyon ngayon. Hindi ka halimaw. Jiang Yu. May kakaiba ka lang kumpara sa iba. Isang paraan lang ang nadagdag sa pagtingin mo sa mundo. Ngayon, hindi tayo manghuli ng isda. Pupunta tayo sa bahaging iyon ng makinang ng mga perlas. Kukuha ng sample si Gianhe. Su, sa pagkakataong ito, dala niya ang mga propesyonal na kagamitan. Ako ang pupunta sa instituto para kunin iyon. Magkita tayo sa pantalan paglipas ng 2 oras. Nga pala, dinala mo ba ang perlas na iyon? ₱18 ang temperatura ng tubig. Matatag ang agos ng tubig. Nasa gitnang bahura. Handa nang kumuha ng litrato. Nakumpirma na. Ang kumpol ng mga perlas na ito. May mahigit 50 taong kasaysayan na. Yung perlas na nakita mo, mapusyo na ginto ang kulay. Higit 1 milimetro ang diametro. Likha ng kalikasan. Mas mataas ng malayo ang halaga sa karaniwang perlas na koleksyon. Balak ko sanang ibenta iyon. Ngayon naman, nandito ang kuya mo para hanapin ako ngayon. Gusto niyang magbenta ng isang batch ng isda. Hindi mo ba ito ibinigay sa kanya? Naibigay ko na. Ibinenta ko sa kanya sa presyong pangmaramihan. 200 kilo ng inaalagang malaking dilis. Sapat na iyon para maisara niya ang natitirang order. Sinabi ko na sa kanya, ito na ang huling beses. Sa susunod, ikaw na mismo ang maghanap ng isda, kapatid. Salamat. Ano ang naiisip mo? May iniisip ka ba? Noong binili ang bangka, 50,000 iyon. Sa 80,000, 30,000 na lang ang natira. Naubos ang lahat sa pag-aayos ng bangka. Binigyan ako ni Ate Su ng 20,000. Pambili ng gamit at gasolina. Wala na ang 20,000 niya. Hindi makakalasig ang Kanglan sa unang biyahe sa dagat. Gusto kong ibigay sa kanya ang perlas na iyan. Pero naisip ko, hindi pala tama. Tinulungan ako ni Ate Su. Hindi dahil kaya kong bayaran siya ng anumang utang ko. Ikaw ang gumawa ng datos para sa akin. Ikaw ang sumulat ng talumpati para sa aplikasyon ng subsidy. Hindi rin dahil kaya kong tumbasan ang utang na loob ko sa iyo. Ang perlas na iyan, gusto kong ibigay sa iyo. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin niyan? Alam ko, mas matanda ako sa iyo. Alam ko, 2 taon lang ako nag-aral dito. Buksan mo at tingnan. Wala namang saysay sa akin ang pera. Ang tanga mo. Pumapayag ako. Kinakabahan ako. Wala. Kung ganoon, bakit nanginginig ang mga kamay mo? Kapitan, magsalita ka nga. Hindi ako marunong magsalita. Alam mo naman iyan.
Noon pa, sinasabi na ng iba na ang tenga ko ay parang sa halimaw. Ikaw lang ang nagsabi na isa iyong regalo ng langit. Siyempre naman, mula ngayon, ang bangka ko ay bangka mo na rin. Ang papel ko, ikaw ang pangunahing may akda. Halika, kiss muna. Ha ha ha. Tiyo Jayang, ang ganda ng perlas. Mayroon pa ba sa dagat? Meron. Pero ito ang pinakamaganda. Ibinibigay ko na ito sa iyo, Tiasu. Ito, para sa iyo. Bagamat walang perlas. Galing ito sa kumpol ng mga talaba ng perlas. Napinulot ko sa gilid. Ang ganda rin. Yung conference. Sa susunod na buwan, may isa pa. Pangpanlalawigan. Baka kailangan ikaw ang magtalumpati. Wala kang isusulat na papel. Ako na ang magsusulat. Nabenta na ang bahay. Ang 86,000 bayad sa paglabag na bayaran na. Ang natirang pera. Nagrenta ako ng maliit na 2 silid. Kung gusto mong umalis, sige lang. Tumawag na kaninang umaga si Kapitan Zhang. Itinakda na ang petsa ng palitang panlalawigan. Sa susunod na Miyerkules, sa kabiserang lungsod ng lalawigan, sinabi niya na isa ka sa mga pangunahing tagapagsalita. Pupunta ka ba? Siyempre, pupunta ako. Darating din ang tagapayo ko. Interesado siya sa datos mo, lalo na sa bahagi tungkol sa survival rate ng huli. Paano naman ang paksa mo? Sinabi ng review panel na matibay ang datos. At pwedeng ulitin ang paraan. Handa ka bang gawing buoy ang? Handa ka bang gawing kanglan? Bilang pangmatagalang istasyon ng pagmamasid. Ano nang sabi mo? Gusto kong itanong sa kapitan. Gaano katagal ang panahon? Hindi bababa sa 3 taon. Tuwing nagtatala ng huli ng isda. Bilang, survival rate at mga coordinate ng lokasyon. Iulat ang datos sa database ng yamang pangingisda sa baybayin. Maglalaan ang pamahalaang panlalawigan ng espesyal na pondo. 3 taon. Hindi ba 2 taon ang proyekto mo? 236 maaari akong mag-apply ng extension. Pwede rin namang hindi na bumalik. Sa Research Institute, mas marami talagang talentadong tao. Pero sa dagat na ito, ang kapitan na kayang tumukoy ng eksakto sa kawan ng isda. Isa lang. Noong nakaraang buwan, sa zona paglubog ng barko namin, may nakita kaming isang napakalaking kumpol ng perlas na tahong. May isang matandang tahong doon. Umabot na ng hindi bababa sa 50 taon ang edad. 150 kilo. Babae. Pangunahing individual sa pagpaparami ng uri. Hindi namin hinuli. Hindi dahil maawain kami. Kundi dahil sa kwenta. Hinayaan na lang namin ito. Mas marami pang maliliit na bahura sa susunod na taon. Mahuli man lang ito. Ang lugar ng paglubog ng barko na iyon ay hindi na mababawi pa sa loob ng 10 taon. Tumpak na pamimingwit, hindi basta ubos at pumapatay. Tumpak na pagkuha, alam kung ano ang dapat hulihin, at kung ano ang dapat iwan. Naririnig ng tenga ko ang isda. Pero hindi sapat ang tenga lang. Kailangan may datos, at kailangan may pamantayan. Magtatayo ang pamahalaang panlalawigan ng permanenteng observatoryo sa Kanglan. Pumayag ako. Mula ngayon, lahat ng datos sa bawat paglalayag ay ilalantad ng buong buo. Kapitan Jayang, ipinakita sa akin ni Xiaosu ang datos mo. Ang survival rate ng huli mong dilaw na isda. 100%. 3 dekada na ako sa industriyang ito. Sa Provincial Ocean Science Research Institute. Professor Ding. Tungkol sa observatoryo. Buong suporta namin. At ang kondisyon. Walang kondisyon. Ang datos mo. Ang paraan mo. Sa iyo mismo. Ang kagamitan at gastusin ay mula sa instituto. Magkasamang lalagdaan ang papel. Siya ang pangunahing may akda.
Pangunahing may akda. Kung gayon, partner na tayo. Tama. Sa susunod na buwan may pagpupulong sa National Fisheries Bureau. Iminungkahi ko kayong dalawa. Kapitan, mukhang opisyal na tayong magkatuwang ngayon. Magkatuwang na unit. May regular na posisyon ba? Wala. Ano pa bang kulang? May kagamitan. May pondo. May datos. At ikaw na kapitan ang susulat pa ng papel. Silangan timog at 10 degree. Lalim na 35 metro. Madilim na batuhan. May malalaking grouper sa ilalim. Malaki. Sasama ako sa iyo rito. Kumpirmasyon ng underwater grouper school image. Pagprotekta sa likas na yaman. Pumasok sa saklaw ng obserbasyon. Likas at may kunot na kapatagan ng abalang isda. Bihira na ang ganitong uri malapit sa baybayin. Malayo ang kinalalagyan ng bahurang ito. Bihira nang dumaong ang mangingisdang bangka rito. Itinuturing na likas na protektadong lugar. Mataas ang pagtutugma ng datos. Talagang may halaga ang sampol na ito. Malinaw na rin ang magiging direksyon ng susunod na pagsusuri. Kapitan Jayang, dumating na ang pangkat pangsuri ng pambansang tanggapan ng pangingisda. Gusto nilang personal na makita ang eksaktong paraan mo ng pangingisda. Alin pong pag-aaral? Ang paraan mo, pwede bang iangat pa ito at palawakin? Kung pwede, ang pambansang pilotong programa para sa pamantayang pangingisda sa malapit sa baybayin. Ang Kanglan ang magsisilbing pangunahing bangka. Kailangan ng pagsasanay para maipalaganap ito. Kailangan ng mga materyales sa pagtuturo ang pagsasanay. May draft ako ng mga materyales dito. Batay sa 207 datos ng Kanglan. 20 ang buwan ng datos ng paglabas sa dagat. Ginoong He. Ang swerte mo naman. Pilotong programa para sa pamantayang pangingisda sa malapit sa baybayin sa antas panlalawigan. May malaking pagsulong na nagawa. Kapitan ng Kanglan, Jayang Yu. Inimbitahan sa pulong pangsuri ng pambansang tanggapan ng pangingisda. Para magbigay ng espesyal na ulat. Ang mungkahi ni Kapitan Jayang Yu, ang paraan niya ng eksaktong pagtukoy sa pangisdaan, ay pinalalawak na sa mga pilotong karagatan. Noong bata pa siya, pinandidirihan mo lang ang tainga niya, at ayaw mo siyang magpamala sa harap ng mga bisita. Ngayon, nasa telebisyon na siya. At gumuguhit pa ng bagong pangisdaan. Pagkatapos ng bagyo, nagbabago ang hugis ng ilalim ng dagat. Nagbabago rin ang dinaanan ng mga isda. Dito, noong nakaraang bagyo, gumuho ang isang bahura. Ang pangkat ng bangin ay naging guho at batuhang buhangin. Hindi na babalik ang isdang may batik. Pero maaaring dumaan ang isdang asul na bituin. Ito na ba ang 27 mapa mo sa dagat? Ika-27 pahina. Bawat isa, iba ang anyo. Buhay ang dagat. Buhay din ang isda. Walang saysay ang mga nakapirming koordinado. Ito, ilalagay ko ito sa papel ko. Hindi datos, kundi pamamaraan. Tingnan mo ang dagat bilang isang buhay na nilalang. Ang nanay ko ay mangingisda. Noong dinadala niya ako, nasa barko pa rin siya. Hindi kanta ng buntis ang awit sa sinapupunan, kundi alon ng hampas sa katawan ng bangka. Kaya ang tainga mo, ipinanganak na talaga. Baka sanay na sa pakikinig sa alon at hangin. Hindi ko alam.
Ang eksaktong pangingisda ay hindi high-tech. Bumabalik lang ito sa karaniwang kaalaman. May mga dinaraanan ang mga pangkat ng isda sa paglangoy. May mga tiyak na puok na pinamamahayan. May mga panahon ng pagdami at pag-aana. Kapag alam mo ang mga iyan, hindi ka na manghula lang sa pagharap sa dagat. Kapitan Jayang, ang sinasabi mo na iyan, paano mo ibibigay sa ibang mangingisda? Ang paggamit ng datos ay hindi sermon. Ipinapakita ito sa kanila. Sinasabi sa kanila, noong Marso ng nakaraang taon, ang pangkat ng dilaw na isda sa bahaging ito ng karagatan ay nanatili ng 4 na araw. Ngayong Marso, bumalik na naman. Naniniwala na sila. Sa mga yaman ng pangingisda sa malapit sa baybayin, tumpak na manwal ng operasyon sa panghuli ng isda. Batay sa datos ng Kanglan sa loob ng 16 na buwan. Kasama rito ang mga paraan ng pagtukoy ng pangingisdaan. Formula ng pakain sa pain. Kontrol sa survival rate ng huli. Lahat ng paraan. Hindi umaasa sa mamahaling kagamitan. 1750-17. Ikaw ang sumulat nito. Ang paraan niya. Ang inayos ko. Kailangan namin ang manual na ito. Inilabas ng buong bansa para subukan sa mga pantalan ng pangingisda. Oy, marami nang naghahanap sa iyo nitong mga nakaraang araw. Sino? Mga tao sa pangisdaan. Mula sa Research Institute. May ilan pang kapitan ng mga dayong barko. Sabi nilang gusto nilang matuto sa iyo ng tumpak na paghuli. Ilang bugso ko na silang natulungan. Pero hindi pwedeng lagi na lang akong sumasalo. Lao Chen, tulungan mo akong magdikit ng abiso sa pantalan. Ano ang isusulat? Tuwing Sabado ng hapon. Bukas sa pagdalaw ang Kanglan. Ang gustong matuto, pumunta lang at magtanong. Libre. Libre. Nasiraan ka ba ng bait? Nailabas na lahat ng datos. Bakit pa itatago ang paraan? Ikaw at ang kuya mo. Talagang kakaiba ka. Nasa pantalan si Kuya Zu at nagtuturo. Gusto mo bang sumama? Hindi na. Bahala ka. Ngayon pag-uusapan natin ang pain. Hindi mas marami ang pain ay mas mabuti. Ang isda ay hindi baboy. Kapag busog na sila, lalayo sila. Kailangang dahan-dahan lang ang paglagay. Para maramdaman ng isda na may pagkain dito palagi. Pero hindi kailanman busog ng husto. Kapitan Jayang, anong halo ang gamit mo? Nilagang harina ng mais. Dinurog na karne ng bangus. Kaunting langis ng isda. Hindi aabot sa 20 yuan ang gastos. 20 yuan. Gumastos ako ng 20,000 sa fish finder. Sinasabi sa iyo ng fish finder kung saan may huli. 10. Pero hindi nito sinasabi kung ano iyon. Sinasabi rin sa iyo ng tenga ko kung saan may huli. Pero kailangan pang dagdagan ng pain. Saka lang maiiwan ang isda. Mang Ziu, Jayang tao. Kumusta ka naman dyan? Ayos lang. Hindi pinababayaan ng kapitan ang sahod. May hati sa kita sa pagtatapos ng taon. Kung gusto mong matuto, may klase pa sa susunod na Sabado. Hindi niya ako kinamumuhian. Ano? Kung kinamumuhian niya ako, hindi niya ako hahayaang tumayo rito. Ngayon dumating si Jayang tao. Nakita ko siya. Hindi ka ba pupuntang kausapin siya? Wala naman akong dapat sabihin sa kanya. Bakit mo pa siya pinatagal doon? Matagal na akong galit sa kanya. Noong araw ng dibidendo. Noong bisperas ng bagong taon. Noong bagyo. Lahat ng iyon. Ngayon.
Hindi na. Sayang sa langis. Mas mabuti pang makailang ikot pa sa dagat. Nasaan ang tatay mo? Kumusta ka na matapos ang operasyon sa puso? Sabi ni Lao Chen, araw-araw daw siyang naglalakad sa pantalan. Kapag walang imik, nakatingin lang sa dagat. Hindi siya ang pinagmamasdan. Tapos na ang klase ni Biyernes. Tinitingnan ko lang ang daang iyon. Noong lumabas ako sa bahay ng Jayang. Sinundan ko ang daang iyon hanggang sa komite ng nayon. Puro putik ang daan noon. Ngayon wala ng putik. Ginawa ng sementadong daan ng Kanglan. Ayos na. Naipadala na ang handbook ngayon. Sabi ni Guru Ding. Sa susunod na buwan, matatanggap na ito ng lahat ng pamilihan ng isda sa buong bansa. Ang paraan mo. Simula ngayon, wag na itong tawaging paraan ng Jayang Island. Tawagin ng paraan ng Kanglan. Ano ang kaibahan? Ang paraan, pwedeng makalimutan. Pero ang pangalan ng bangka, hindi. Bukas, lalayag tayo. Pupunta tayo sa bahura ng paglubog. Tingnan natin kung nandoon pa ang dragonfish. Noong isang araw, nakita ko ito habang ako ay diving. Nasa loob pa rin siya ng kargang kubyerta. May 3 maliit na kumpol ng bato sa tabi. Ayun, mas mabuti. Ang buhay na isda, 3 hanggang 5 ulit ang presyo ng patay. Ang dilis. Ang buhay ay tig 300. Ang patay ay tig 80. Sa iisang lambat pa lang. Malaki na ang diferensya. Hindi presyo ang problema, kundi kung paano mo tratuhin ang isda. Kapitan Jayang, may live fish tank ako. May oxygen pump din ako. Pero pagbalik sa daungan, kalahati pa rin ang patay. Dahil pinaghalo mo ang iba't ibang uri ng isda. Sa iisang sisidlan, nagulat ang mga bato sa bahura. Kaya sumuka ang tiyan ng mga ito. Kapag bumaliktad ang tiyan nito, puro panunaw na lang ang laman. Mamamatay lang ang ibang isda. Isang kubyerta para sa mga isda sa bahura. Isang kubyerta para sa dilis. Hiwalay ang mga kabibe. Hindi sila nagkakagulo. Ibig kong sabihin, bigyan lang ng sariling kwarto ang mga isda. Ha ha ha. Ngayong araw, 38 kayo. 12 higit kaysa noong nakaraang linggo. May 5 rito na galing sa katabing lalawigan. 2 ay mga tekniko ng kumpanyang pangisdaan. Nasa attendance sheet ba si Jayang Tao? Nasa labas siya ng mga tao. Hindi ko siya pinapirma. Nakita mo siya. Nasa likuran siya ngayon. May dala siyang panibagong likha. Noon, hindi talaga siya nagsusulat. Pati noong nag-aaral pa siya. Sa susunod na dumating siya, papipirmahin ko siya rito. Ito. Sa susunod na dumating siya, ibigay mo ito sa kanya. Luma na at masyadong maliit. Halos wala nang mabasa. CJ. Tumawag lang ang kagawaran ng agrikultura. Pagkatapos mailimbag ang manual ng operasyon. Ang 3 lalawigan at lungsod sa baybayin ay pawang hihingi ng kopya sa Bureau of Fisheries. Tumawag din ang Department of Agriculture at Fisheries. Sa susunod na buwan, may pambansang pagtitipon para sa pagpapalaganap ng teknolohiya sa pangingisda. Ang magho-host ay ang kagawaran ng agrikultura. Gusto kanilang gawing tagapagsalita sa pangunahing ulat. Saan gaganapin ang meeting? Sa kabisera. Kapitan Jayang, yung tainga mo, dating dahilan lang iyon para pagtawanan ka ng iba. Ngayon, maaari nitong baguhin ang buong pangingisda sa baybayin. Pumunta ka sa kabisera, hindi para sa sarili mo, para ito sa Kanglan, para sa paraan mo, para sa mga mangingisdang nakikinig sa klase. Ako ang pupunta. Ano ang isusulat ko? Balangkas ng ulat sa kabisera. May paksa na ba? Ang simoy ng dagat. Gawin mong pakikinig sa dagat. Magandang pangalan iyan. Mas eksakto pa kaysa sa pagtutok mo. Mas matibay pa ang paraan kaysa sa binabanggit sa mga pamilihan ng isda. Ikaw ang nagsimula niyan. Nagsisisi na ako. Ang mapa ng dagat ay hindi katulad ng elektronikong mapa sa pantalan. Buhay ang dagat. Nagbabago ang agos ng dagat bawat buwan. Tuwing may bagyo, nagbabago ang anyo ng ilalim ng dagat. Nag-iiba ang daan ng pag-ikot ng mga isda. Kaya kailangan ang sariling guhit ng mapa ng dagat. Ini-update bawat buwan. Ito ang para sa iyo.
Sabi ni Jiang Yu, masyadong maliit na ang dati. Hindi na mabasa ang ilang linya. Ibinigay niya sa inyo iyan para sa akin. Pasalamatan mo siya para sa akin. Babalik pa ako sa Sabado. Ang tatalakayin ko ngayon, hindi tungkol sa teknika, kundi tungkol sa isang tao. 3 taon na ang nakaraan. Gumastos ako ng 80,000 para bilhin ang bangkang ito. Sabi ng kuya ko, marunong lang daw akong maglayag at maghagis ng lambat. Walang gaanong laman na kaalaman. Sabi ng mga tao sa baryo, bakal na kalawit lang daw ang binili ko. Ngayon, ang bangkang ito ay tinatawag na kanglan. Nasa 75% ang survival rate ng datos nitong panghuli. Sa konsumo ng diesel, 40% mas mababa kaysa sa kaparehong uri ng bangkang pangisda. 17 buwang record ng mga koordinado ng pangingisda. Lahat ay ilalantad. Maaaring pag-aralan ang teknika. Pero ang gusto kong sabihin sa inyo ay hindi teknika. Huwag ninyong hayaang may sinumang magsabi sa inyo na ang ginagawa ninyo ay walang saysay. Huling punto. Ang kumpol na bahurang ito hindi namin nahuli. 50 taon na silang nabubuhay doon. Mas matanda pa sila sa amin. Mas matanda pa kaysa sa kanglan. Mas matanda pa kaysa sa kahit anong bangka sa dagat na ito. May mga bagay na hindi para hulihin, kundi para ipasa sa susunod na salinlahi. Tapos na ang ulat ko. Kapitan Jiang. Si Director Lee mula sa Bureau of Fisheries ng Kagawaran ng Agrikultura. Gustong makipag-usap sa inyo ng pribado. Nakaupo siya kanina sa 3 hanay. Todo sulat ng mga tala. Bakit niya ako gustong makita? Gusto niyang pag-usapan ang pambansang pagpapalaganap. Ang paraan ng kanglan. Maaaring maisama sa susunod na bersyon. Nang gabay sa pagpapalaganap ng teknolohiyang pangisda. Pumunta ka na roon. Hihintayin kita sa ibaba ng gusali. Nabasa ko ang manual ng paggamit mo. At tiningnan ko rin ang record ng paglalayag mo noong nakaraang taon. 137 koordinado ng pangingisda. Bawat isa ay may kasamang temperatura at alat ng tubig. Para hadlangan ang uri ng huling isda. Hindi ito basta tala lamang ng isang mangingisda. Ito ang sinusulat na papel ng mga dalubhasa sa dagat. Ikaw na observation station mo. Dinagdagan ka ng kagawaran ng agrikultura ng 200,000. Magkano ang ibinibigay ng probinsya para sa gastusin? 16,000 kada taon. Ang kondisyon ay, magsanay ng 100 mangingisda taon-taon. Pipiliin sa mga baybayin na lungsod at lalawigan sa buong bansa. Sa iyong bangkang kanglan gagawin ang lugar ng pagsasanay. CJ, pero may isa pang kondisyon. Sabi nila, libre ang materyales sa pagsasanay. Lahat ng datos ay ilalantad, hindi ipagbibili. Walang ibibigay na espesyal na pahinga sa kahit anong kumpanya. Sa kamay matapos ang kasunduan. Ano pa ang kondisyon? Libre ang mga materyales sa pagtuturo. Libre ang pagsasanay. Publiko ang datos. Walang eksklusibong pribilehiyo para sa kahit anong kumpanya. Talagang ikaw ang bagay dito. Kapitan, ngayon parang pambansang antas na tayo. Ituturing ng training base. May kota ba? Ano naman iyon? Mas maraming mangingisda ang pwedeng matuto. Ito ang unang sulat na ipinadala ng Kagawaran ng Agrikultura. Nakaprint sa pabalat ang kanglan. Kailan kuha ang litratong ito? Noong huling pagtitipon. May isang reporter na kumuha nito. Kapitan, nasa sulat na ang pangalan mo. Tatay. Sa susunod na linggo, isasama niya ang unang grupo ng mga tagapagsanay sa dagat. Proyekto ito ng Kagawaran ng Agrikultura. Tuwing Sabado, pumapasok ka sa klase. 6 na beses ka nang pumunta. 4 na kwaderno na ang naisulat mo. Noong maliit ka pa, pinagpabasa kita. Sabi mo walang silbi ang pagbabasa. Mas mabuti pang mangisda na lang sa dagat. Ngayon, may silbi na. Huli na ako dumating. Pero nag-aaral pa rin ako. Sa susunod, sumama ka sa pagdalo sa klase. Isama mo ako. Sa 3 araw na ito sa dagat, hindi naman kayo nandito para lang panoorin akong manghuli ng isda.
kundi para matuto ring kumilos ng sarili ninyo. Maglatag ng lambat, ayusin ang pain. Tingnan ang mapa ng dagat at itala ang datos. Kapitan Jayang, hindi pa ako nakasakay ng barko noon. Ngayon, magsimula na. Makinig kayo sa klase. Sabi ng kuya mo, ang klase ngayon ay nasa dagat. Tingnan ko nga. Walang maupuan sa barko. Tatayo na lang ako. Ipasakay na lang natin sila. May upuan sa kubyerta. Ilalabas ko. Silangan timog silangan 8 degree. 200 metro ang layo. Kawa ng malalaking dilaw na isda. Katamtamang siksik. Mga 600 na piraso. Mahigit 3 kilo ang bawat isa. Paano mo nalaman? Malalaking dilaw na isda. Ang dalas ng tunog ng pag-iyak nila ay nasa pagitan ng 200 at 300 Hz. Para sa malalaking isdang lampas 3 kilo. Mas mababa at mas malalim ang tunog ng pag-iyak. Mga 150 Hz. Hindi ba mas maalikabok, mas masarap? Ang malalaking dilaw na isda ay hindi kumakain ng pampalasa. Kumakain sila ng buhay na pain. Dapat gayahin ng bait ang amoy ng buhay na pain. Hindi yung amoy ng patay na isda at bulok na hipon. Tingnan mo ang alon sa ibabaw ng tubig. Ang ikinakalat na direksyon ng bait. Sabay sa agos papuntang timog silangan. Nasa bandang iyon ang kawan ng isda. Paglalandas na ng lambat, kailangang mula timog silangan papuntang hilagang kanluran. Hatakin ang lambat kasabay ng agos. Hindi makakatakas ang mga isda. Hatakin ang lambat laban sa agos. Walang mahuhuli kahit isa. Tay, ayos lang. Ihip na ng habagat. Huwag mong pilitin. Huwag mong ipilit. Kasabay ng agos, dahan-dahan lang. Panatilihing matatag. Magpatuloy sa pagsalo. Wow! Magkano ang survival rate? Tinatayang 76%. Ang mga batang ito ay parang hindi pa nakakakita ng isda. Ngayon, tigli 5 piraso ang bawat isa. Iuwi ninyo at kayo na ang kumain. Hindi pwedeng ibenta. Bakit hindi pwedeng ibenta? Dahil sa pagbebenta ng isda, mas marami ka pang kailangang matutunan. Ngayon, matuto muna tayong manghuli. Bukas, matuto tayong magbenta. Pumili kayo mismo. Ito ang huli niya. Sa sarili niyang bangka. Sa sarili niyang lambat. Sa sarili niyang piniling pwesto. Sa sarili niyang timplang bait. Sabi ko noon, na naglalayag lang siya at naghahagis ng lambat. Wala halos teknikal na laman. Nagkamali ako. Mali ako sa loob ng napakaraming taon. Ang record ng pagsasanay ngayon ay perfect ang satisfaction ng mga kalahok. May 2 nagsabi na pagbalik nila, babaguhin nila ang timpla ng bait. Nagpadala ng email si Guru Ding. Nagdesisyon ang kagawaran ng agrikultura. Nagawing 3 taon ang training cycle mula sa dating 1 taon. 4 na batch bawat taon. 30 tao bawat batch. 360 tao. Hindi sapat. 3,600 bangka. 360 tao, kulang pa rin. Unahin muna. Gusto kong hatiin sa 2 bahagi ang nilalaman ng training. Pagsasanay sa dagat. Sasama ka sa akin sa laot. Ikaw mismo ang gagawa. Ang ikalawang bahagi ay hindi lang tungkol sa paghuli ng isda. Kailangan ding itala ang uri, laki at survival rate ng huli. 1 beses bawat buwan ang ulat. Ibig sabihin, tulong iyon para makakalap ng datos ang istasyon ng obserbasyon. Win-win. Matututo sila sa paraan natin. Makakakuha tayo ng datos.
Habang mas marami ang datos, mas eksakto ang modelo, mas tipid sa gasolina ang pangingisda nila. Alam mo ba kung ano ang ginagawa mo ngayon? Gumagawa ka ng network ng monitoring ng yamang pangisdaan. Nasasaklaw sa buong malapit na baybayin. Matagal nang gustong gawin ng kagawaran ng agrikultura ito. Sa loob ng 10 taon, hindi pa rin nagawa dahil kulang sa first-hand na datos. Ngayon, meron na. Dahil sa iyo. Hindi dahil sa akin. Dahil sa dagat na ito. Parang may sinasabi ito. Noon, wala pang naniniwala. Pangalan, Kapitan Jayang. Papasok na ako sa 4th year ko sa kolehiyo. Thesis, gusto kong isulat ang eksaktong paraan ng pagwawasto para sa Kanglan. Pwede ba ninyo akong maging panlabas na tagapayo? Ikaw ang unang nagsabi na isulat ito. Kasi hindi alam ng iba. Pero 3 araw na akong nasa dagat. Naiintindihan ko na. Hindi eksperimento ang paraan mo. Agham ito. Wala lang talagang gumagamit pa. Isulat mo ito sa wikang pang-agham. Ipadala mo sa akin ang balangkas ng tesis. Ako at si Kapitan Jayang ang bahala. May gusto akong sabihin sa iyo. Ang ibig kong sabihin ay ang nanay mo. Noong inilagay mo noon sa pantalan, may nakasuksok na piraso ng papel sa bulaklak na salamin. May isang salita na nakasulat. Apelyido niya iyon. Hindi ko na itabi ang papel. Pero naaalala ko pa rin ang apelyidong iyon. Ang apelyido ng nanay mo ay Wen. Ang Wen sa Wen Liang. Ibig sabihin, sa payapang dagat. Kasing lambot at kasing tahimik ng hangin. Tapos na ako. Wen Liang. Payapang dagat. Malambot at tahimik. Ang apelyidong ito. Baligtad na baligtad sa tainga mo. Hindi baligtad. Siguradong may taong nakaririnig sa dagat. Nasi na may kanin. Berdeng taba na may baboy. Timpla ng mantika sa isda. Ilang beses mo na ba itong kinopya? 4 na beses. Tandaan mo ang timpla. Pero palaging mali ang proporsyon. 6 na bahaging nasi. 3 bahaging karne. 1 bahagi ng mantika sa isda. Tay, gusto kong bumili ng bangka. Anong klasing bangka? Maliit na bangkang pangisda na second hand. Isang maliit na bangkang pangisda na second hand. Mga 15 metro pababa. Kaya ko itong paandarin mag-isa. Magsisimula ako sa maliit. Hindi kukuha ng tao, hindi mababaon sa utang. Kung magkano ang kulang, kikitain ng ganoon din kalaki. Saan ako kukuha ng pera? Hiramin mo kay Chen Fugi. Handa siyang magpahiram sa akin ng 10,000. Tubos at interes sa bangko ang kalkulasyon. Hindi ka naman ganyan dati. Noon, sabi mo pangingisda ay basta hagis lang ng lambat. Walang gaanong kaalamang teknikal. Noon ay noon. Sa ilang buwang pagdalo ko sa klase, nalaman kong wala pala akong alam. Pagtingin sa agos, pakikinig sa galaw ng isda, at pagtantya sa lugar ng taguan. Iyan ang kayang gawin ng mga tagapulo na mula pagkabata. Mag-aapat na puna ako bago ako nagsimulang matuto. Huli na. Pero mas mabuti na iyon kaysa hindi matutong mabuti. Kailan mo binili? Ang bangka ng kamag-anak ni Old Wang. 6 na taon nang nakatingga. Gumana pa ang makina. Walang tama ang balangkas. Nagastos ko ang 8,000. Hiram ko kay Chen Fugi. Ano kaya ang maibibigay na pangalan dito? Hindi ko pa napag-iisipan. Ang bangkang ito mo. Hindi pa maalis ang mga lumang kabibe at lapa. 3 araw nang nililinis. May ilang matitigas na kabibe na ayaw matanggal. Gamit suka. Kalahating oras na pagbabad sa sukang may asin. Kuskusin ulit. CJ, ang bangka mo. Tawagin ng sinlan. CJ. Dalawampung degree sa hilagang silangan. 300 metro. Kawa ng maliliit na dilaw na isda. Maliit ang siksikan, pero sapat para sa isang lambat.
Kalahati ang timpla ng pain. Kalahati ang bawas sa pain. Yang diskarte mo sa paglalagay ng alak. Busog na ang isda, tumakbo na lahat. Naintindihan ko na. Kapitan. Kuya, nakahuli ka na ng isda. Nakita ko na. Mali pa rin ang timpla ng pain niya. Baligtad ang proporsyon. Hayaan mo siyang magtimpla mismo. Kapag ilang beses pa siyang nagkamali, tatama rin. Marami ang mais na harina. Kulang ang karne ng hipon. Huli nang nilagay ang langis ng isda. Tama ang timpla mo. Baligtad lang ang ayos. Paano mo nalaman? Nang mali ako ng 3 taon, saka ko lang nakuha. Unahin ang langis ng isda. Haluin ang mais na harina. Sa huli, idagdag ang karne ng hipon. Mali ang pagkakasunod. Hindi nawawala ang amoy. Hatiin sa mga lambat. Isang lambat para sa malalaking dilaw na isda. Isang lambat para sa maliliit na dilaw na isda. Haluin mo ang mga ito. Bukas ng maaga, patay tayong lahat. Noong nakaraang taon, noong araw ng pagbebenta ng pula. Sinasabi ko sa iyo, nagmamaneho ka ng bangka na parang naghahagis lang ng lambat. Walang gaanong laman na teknikal. Ang sabi ko, gusto kong bawiin ito. Hindi na maibabalik. Alam ko. Pero ang gusto kong sabihin, ang linyang ito na yata ang pinakabobong bagay na nasabi ko sa buong buhay ko. Ano ang ikalawang pinakabobo? Noong taon na nagpaayos ako ng bangka. Sabi mo palitan ang balbula ng pangligtas. Hindi ko inaprubahan. Ang ikatlong katangahan ay ang timpla mo ngayon. Dagdagan mo pa ng 2% ang karne ng hipon. Hindi kalaban mo ang bagyo. Kailangan kumilos agad kapag may bagyo. Ang guro mo ang dapat sundin agad. Kapag may bagyo, ang guro mo ang dapat mong sundin agad. Pagkatapos ng bagyo, magbabago ang ilalim ng dagat. Magbabago rin ang daanan ng kawan ng isda. Ang matalino hindi basta sumasalpok sa bagyo. Ang matalino matapos ang bagyo. Ang unang lalayag. Hindi suot ni kuya ngayon ang sombrero. Hindi rin siya nakapwesto sa pinakahuli. Nasa ikatlong hanay siya. 8. Sa gitna mismo. May 3 hakbang sa paglikas sa bagyo. Huwag magpakasagad, huwag maghangad ng sobra. Huwag umasa sa swerte. Lampas 3 metro ang alon. Kahit gaano pa karami ang isda, ang alon. Metro ang alon. Umalis ka na agad. Babalik pa rin ang isda sa susunod na taon. Mamatay ka man o hindi. 80% ang sansang mabuhay. 20% pa ang kulang. 80% ang sansang mabuhay. Tama ang bilis ng network. Matagal nang nagwawala ang isda sa lambat. Nalaglag ang mga kaliskis. Natuyo na ang malagkit na likido. Hindi na kaya nang pumunta sa ilalim ng kubyerta. Sa susunod na linggo, sasama ako sa kanglan sa paglayag. Bantayan mo lang sa gilid. Kaya mo ba? Kapag nahihilo ka, ipikit mo ang mga mata mo. Huwag mong gagalawin ang kamay mo. Pakinggan mo muna ang alon sa unang patong. Pinakamalinaw ang tunog ng alon. Ihiwalay mo iyon. Ikalawang patong. Ang tibok ng puso mo at tunog ng barko ang naroon. Ihiwalay din iyon. Sa ikatlong patong lang ang isda. Iyon ang coral trout. Mas matigas pa sa malaking dilaw na croaker. Hindi mo matukoy ng malinaw. Dahil nakikinig ka pa sa ikalawang patong. Masyadong mabilis ang tibok ng puso mo. Pahinain mo ang tibok. Doon mo lang maririnig ang isda. Nakuha na ba? Nakuha na. Bumalik ka at magpalit ng isa na isasabit sa kubyerta. Pumasa ka na. Isang taon nang tumatakbo ang training base ng Kanglan. 120 mangingisda na ang sinanay. Saklaw nito ang 7 lalawigan at lungsod sa baybayin.
Pagbalik nila sa daungan, tumaas ang survival rate ng huli. Noong 2020, tumaas ito ng 4% sa karaniwan. Tumaas ito ng 4% sa karaniwan. Bumaba ng 20% ang karaniwang konsumo ng krudo. Ito ang observatoryo ng Kanglan. Naipon na datos sa industriya ng pangingisda sa loob ng 18 buwan. Mga koordinado ng palaisdaan. Mga ruta ng balik-isda. Pagbabago sa dami ng mga pangkat ng isda. Lahat ay bukas at walang bayad. Pwede bang bigyan ninyo kami ng kopya ng datos? Naipadala na. Naipadala na. Malaki iyon, bawat lalawigan ay may sarili rin. Kapitan Jayang, may bagong ideya ang Ministry ng Agrikultura. Sa hilagang, silangan at timog na bahagi ng dagat. Magtatag tayo ng isang training base sa bawat isa. At patakbuhin ang mga ito ayon sa modelo ng Kanglan. Gagamitin sa pagsasanay ang aklat mong ito. Ikaw ang magtuturo sa mga guro. Ako ang magtuturo ng mga guro. Ibigay mo ang paraan mo. Sa bawat base, ibigay mo sa mga tagapagsalita. At ang mga tagapagsalita ang magtuturo sa mga mangingisda. Hindi mo kayang sabay na turuan ang 3 dagat. Pero pwede kang maglabas ng unang pangkat. Mga taong kayang pumalit sa pagtuturo mo. Sang-ayon ako. Pero sa linyang iyon sa material, ang libreng datos ay dapat ilantad sa publiko. Walang dapat na eksklusibo sa kahit anong kumpanya. Iyon ang tunay na alituntunin mo. Tatlong base. Ilang daang estudyante bawat taon. Ang paraan mo. Hindi lang ito magiging paraan ng Kanglan. Magiging paraan na rin ito ng mga barkong pangisda sa buong bansa. Pero may iniisip akong isang bagay. Noong una akong bumili ng barko. Dahil sa galit. Galit ako sa kuya ko, galit ako sa tatay ko. At galit sa lahat ng tumatawa sa akin. Pero ngayon, sa mga tinuturuan ko, may mga tulad ng kuya ko. May mga tulad ni Mang Zhu, at may mga tulad mo rin, at mga tulad ko, hindi para manghuli ng isda, kundi para pagmasdan ang dagat na ito. Gusto kong protektahan ito. Sinabi mo na, makakatulong ang dagat na ito sa napakaraming tao. Noon, ang nasa isip ko, ay matulungan ang mga mangingisda na makahuli ng isda. Ngayon, ang gusto ko, ay mapatatagal pa ang buhay ng dagat na ito. Yung nanay mo na apelyidong Wen. Siya ang nagbigay sa iyo ng pangalang Jiang Yu. Yung Yu sa salitang isla, baka matagal na niyang alam na ikaw ang magbabantay sa dagat na ito para sa kanya. Inaprubahan ng Kagawaran ng Agrikultura ang pambansang proyekto sa panghuli ng isda sa baybaying dagat. Ang proyekto sa eksaktong pangingisda at pagpapalaganap ay opisyal ng inilunsad. Ang Kanglan ang magiging punong base. Pakisuyo, 3 taon na ang nakalipas. Bumili ako ng lumang bangka. Pinagtawanan ako ng buong baryo. Ngayon, kayong lahat sa bangkang ito. Hindi para pagtawanan ako, kundi para matutong makinig sa dagat. Ang librong ito may bayad. Pero ang mga paraan sa loob, libre. Isa lang ang kukunin ko. Pagbalik ninyo, ipadala ninyo sa akin ang datos mula sa dagat. Bawat buwan, minsan. Laki at haba ng mga isda, antas ng buhay, mga koordinado. Kapag mas marami ang datos, mas eksakto ang CMAP, mas kaunti ang gastusin ninyo sa krudo. Ang gastusing ito, tapat na tapat. Ha. Ang manual na ito, iwi mo at tingnan mo. Masyadong maliit ang sulat, hirap basahin. Si Jayang tao na ang magpalaki ng print para sa iyo. Apelyido ng nanay mo, Wen. Ilang araw ko ring inisip. Mukhang may isang titik akong naalipusta. Hindi yung Wen na mabuti ang ibig sabihin. Kundi yun. Yun na kasing kahulugan ng pagkubli. Parang ang lalim na ng dagat, itim na itim, at nagtataglay ng napakaraming lihim. Ano ang nakasulat noon sa papel? Hindi ko na matandaan ng buo. Pero inilagay ka ng nanay mo sa pantalan. Hindi dahil ayaw kanya, kundi dahil gusto kanyang mabuhay. Noong mga araw na may bagyo, alam niyang may mga mangingisda sa pantalan. At may pwedeng sumundo sa iyo. Ako ang sumundo sa iyo. Pero natakot ako para sa iyo. Yung tainga mo, ni minsan hindi ko pa nakita. Hindi ko alam.
kung paano palalakihin ang batang nakakarinig sa tubig. Kaya dinala kita sa bangka, para matuto ka kay Mang Ziu. Para sarili mong matutunan. Hindi ako naging mabuting ama, pero gusto kong malaman mo, na ang apelyido ng nanay mo ay yun. Yun na nagkukubli sa lahat ng bagay. Yun! Yung nagkukubli sa lahat ng bagay, ay ang malalim na dagat. Ang malalim na dagat, hindi dahil walang liwanag, kundi dahil lugar iyon na hindi naaabot ng liwanag. Pero ang tunog ang pwedeng. Nasa pwesto na ang Xinglan. Papasok tayo ngayon kasabay ng Kanglan. Magulo ang agos ng tubig sa zone ng paglubog ng barko. Sumunod ka sa akin, huwag kang lumihis. Tanggap. Nawala na ang dragonfish na iyon. Hindi na makita. Baka walang laman ang cargo hold ng lumubog na barko. Wala na ang tibok. Nagkawatak-watak din ang pulutong ng mga bahura na isda. Pero, mas marami ang 4 na maliliit na bahura kaysa dati. Mukhang ang matandang Longzui ay mahimbing nang natutulog sa sinaunang hukay. Malamang matagal na siyang patay. Mahigit 50 taon na ang buhay ng Longzui. Kung pagbabatayan ang katawan niya, lampas 50 na siya. Doon siya tumira sa lumubog na barko ng ilang dekada. Ngayon ay umalis na. Pero naiwan nito ang munting pulutong na ito. Hindi naman bawat malaking isda ay mahuhuli. May ilang malalaking isda na nabuhay ng buong buhay nila. At sa huli, namatay sa dagat. Tahimik silang umaalis, na iniiwan ang mga susunod na salinlahi. Mabuti. Narito na ang ulat mula sa Hilagang Pangisdaan. Ngayong tagsibol, ang survival rate ng huli ay 70%, 8 puntos na mas mataas kaysa noong nakaraang taon. Naitayo na rin ang base sa Silangang Pangisdaan. Gusto kanilang anyayahan na magbukas ng unang leksyon. Kailan? Sa susunod na buwan. Ngayong araw, nasa 72% ang survival rate. Mas kaunti ang halo ng pain kaysa sa huli mong timpla. Bumaba ng 10% ang cornmeal. Dinagdagan ng 1 patong ang hipon at karne. Sabi ni Chen Fugi, hindi ko na raw kailangang hanapin siya pagkatapos nito. Siya na mismo ang magpapadala ng refrigerated truck para sunduin. Sa susunod na linggo, pumunta ka sa Hilagang Pangisdaan. Ako na ang bahala sa bangka mo. Si Lao Xiao ang kahalili ko sa pagbabantay. Esan. Bukas, pupunta ako sa Hilagang Pangisdaan. Nahanda mo na ang mga gamit. Esan. Ang tatay mo. Dumating si Jiang Jiangwo sa daungan ngayon. Tumigil siya sa malayo sandali. Hindi na lumapit. Nakita kong hawak niya ang librong iyon na. Manual sa operasyon. Nasira na ang pabalat. Pati ang transparent na tape, dikit na. Ang nanay ko ang pangalan ay yun. Yun na nagtatago ng lahat. Ibinigay niya sa akin ang apelyido niya. Inilagay niya ako sa daungan. Para mabuhay ako. May utang ako sa kanya na isang pangalan. Kaya nagbigay ako ng pangalan sa sarili ko. Jiang Yu. Isda ng isla. May utang ako sa dagat na ito na isang pasasalamat. Sa mga taong ito, nakahuli na ako ng ilang libong gin ng isda. Pagkatapos, tutulungan ko ang dagat na ito na magpalaki pa ng mas maraming isda. Hindi lang. Ipapasa ko rin. Ang iyong tainga. Kanino ito mapupunta? Sino ang hindi nito mapupuntahan? Hindi ito ipinapasa. Ginagamit ito para maramdaman ang dagat. Ang anak natin. Kahit marinig niya ang dagat o hindi. Hindi siya kailangang tawaging halimaw. Ang kailangan lang niyang malaman na nasa dagat ang ama niya. Ang dagat na ito ay tahanan nila. Ito ang City Sea Weather Station. Maganda ang visibility sa loob ngayon. Ang taas ng alon ay 1.2 metro.
Ang taas ng alon ay 1.2 metro. Hilagang silangan ang ihip ng hangin. Hindi matukoy ng radar.